Sa panahon ngayon, masasabi kong hindi na naniniwala mga kabataan pagdating sa usaping aswang at iba pang pangyayari na may kinalaman sa kababalaghan. Pero papaano kung ang karanasan ko sa katatakutan, partikular na dito sa nilalang na ito, ay nangyari ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Ipinanganak at lumaki ako sa isang bayan dito sa Panay. Hindi ko na sasabi ng eksaktong lugar. Baka marinig pa kasi ng mga nakakakilala sa akin ito. Lalo na yung mga tao na nagsasabi na gawa-gawa lamang namin ng pamilya ko ang mga nangyari sa akin nung mga nakaraang buwan. At para lubos ninyong maunawaan ang mga nangyari, sisimulan ko ang pagsasalaysay sa mga pang-araw-araw naming pamumuhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jimboy. 15 taong gulang. Nakatira sa isa sa mga barangay sa isang bayan dito sa isla ng Panay. Driver ng truck ang hanap buhay ng aking ama. Habang ang ina ko naman ay isang online seller ng kung anong produkto na nakukuha niya sa may Shopee at TikTok. Nasa gilid naman ng kalsada ang bahay namin. Kalahating bahagi ng dingding ng bahay namin ay semento. Kalahati naman ay gawa lamang sa plywood. Yero ang bubong at may 2 silid nun. Taliwas sa sinaunang palikuran ay nasa loob na rin ng bahay ang palikuran namin sa kusina. Nakapurong semento naman yun na kagaya ng lutuan naming diuling. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Lalaki din ang sumunod sa akin na tawagin na lamang natin sa pangalang Jiro. Habang ang bunso naman ay ang kaisa-isang babae na si Jingjing. Sina Gemma at Trinante naman ang aming mga magulang. Hindi kami mayaman pero hindi ko rin masabi na naghihikaos kami sa buhay. Tama lang naman ang pang-araw-araw naming buhay dahil nagtutulungan naman sila papa at mama sa paghanap buhay para sa pangangailangan ng aming pamilya. Ang likurang bahagi ng bahay namin ay malawak na palayan. May mahabang tuwid na pilapil na medyo may kalakihan patawid sa burol sa ibaba ng kakahuyan. Kung saan naman naroroon ang tahanan nila lolo at lola, na sila Lolo Nando at Lola Martina. Marami pa namang kabahayan doon at doon din nakatirang 2 sa kaibigan ko na sina Axel at Joseph. Kaidaran ko rin at kaklase ko. Kaya't madalas din ako doon sa lugar nila at kalimitan ay ginagabi na ako sa kanila sa tuwing wala kaming pasok sa eskwelahan. Hanggang sa isang araw, sinabihan ako ni Papa na wag nang magpagabi sa pag-uwi. Dahil bali-balita na may aswang na gumagala sa lugar namin. Ayon sa kanya ay narinig niya sa usap-usapan sa amin na bagong yanggawang aswang na paggala-galang ito. Muntik na akong natawa sa sinabi na yun ng Papa. Hindi ako naniniwala sa aswang o kahit na sa anumang kababalagan na wala namang katuturan. Adik na ngayon yung kinatatakutan ng mga tao at hindi na mga aswang-aswang na yon. Tinanong ko si Papa kung saan siya kumuha ng ganung balita. Halatang usapang marites lang naman yung narinig mo pa. Wala naman silang taong mapag-usapan kaya yung legendary na aswang na naman yung kanilang pinagdidiskitahan. Sabi ko kay Papa noon, habang natatawa-tawa pa. Napailing na lamang si Papa sa sinagot ko sa kanya. Narinig ko pa si Mama na nagwika ng mahirap ng pagpaniwalain ng mga kabataan na kagaya ko. Dahil nga sa impluwensya ng social media. Sasagot pa sana ako kay Mama pero mas pinili ko na lamang ang manahimik. Mag-scroll na lamang sa Facebook. Delikado na kasi kapag si Mama ang nakabangayan ko. Kukunin niya pa yung cellphone ko. Hindi ako makakapaglaro ng paborito kong laro dito. Ito lang kasi ang bonding namin magkakaibigan. Ang maglaro ng sama-sama. Maging ng mga kapatid ni Mama na nasa Manila na siyang nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Sa mga online games kami madalas nag-uusap. Nasa Manila na kasi ang 2 tiyuhin ko na sina Tito Jiggy at Tito Paolo noon. Mga nakababatang kapatid sila ni Mama. Bago pa tuluyang umalis si Papa para pumasok sa trabaho, ay muli niya akong pinaalalahanan na huwag umalis ng hapon na at umuwi ng gabi. Ayon pa sa kanya, na kung hindi ako natatakot sa aswang, matakot ako sa adik na noon ay may mangilan-ngilan na sa lugar namin. Sumagot na lamang ako ng pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi.
Nang sa ganon ay makaalis na ito at mahinto na ang paninermon niya sa amin. Lalong-lalo na sa akin na noon ay kinairita ko pa. Si Mama naman noon ay hindi nagbubunga dahil abala siya sa pag-aarima ng mga order sa kanyang paninda na kailangan niyang i-deliver noon. May motor kami na Honda Click na gustong-gusto kong minamaneho. Kung kaya't sinabi ko kay Mama na sasamahin ko siya sa pagdi-deliver. Total ay araw naman ito ng Sabado. Ako ang magmamaneho ng motor. Susuot na lamang ako ng helmet nang sa ganun ay hindi kami hulihin ng LTO sa lugar. Natuwa naman si Mama sa sinabi ko sa kanya. Ayon dito ay nahihirapan kasi siya pag wala siyang kasama dahil wala umano siyang katuwang sa kanyang paninda. Kung kaya't nang sinabi ko na sasama ako ay natuwa ito. Iniwan lang namin ang dalawa kong nakababatang kapatid sa bahay. 12 taon naman na kasi si Jiro nun. Si Jingjing nasa 9 na taong gulang na. May mga isip na at hindi naman sila mahilig lumabas ng bahay nun. Kaya panatag si Mama na maiwan sila. Batang gadgets din kasi mga kapatid ko eh. Kahit kasi simple lang ang pamumuhay namin ay tag-isa kami ng cellphone na magkakapatid. Binilhan kasi kaming 3 ng nakababatang kapatid ni Mama na sina Tito Jiggy at Tito Paulo. Bago pa man kami umalis ni Mama, nagluto na muna ito na makakain ng 2 kong kapatid. Nagwika pa siya na papasalubungan niya silang 2 ng hamburger mamaya. Sa tuwa ng 2 halos ipagtulakan na nila kami ni Mama na umalis na eh. Hindi naman na kami nagtagal pa sa bahay. Nang makatapos na si Mama sa pagluto ng pagkain ng 2 kong kapatid kaagad na rin akong umalis. Ayon kay Mama, nasa 7 tao lamang ang kailangan namin nahatiran ng kanilang mga order kaya hindi din kami magtatagal. Dahil nasabihan na rin naman niya ang mga ito na magdi-deliver na siya ng kanilang mga order nun. Tama si Mama. Mabilis lang naming nahatid ang mga order nila at nasa panghuling bahay na kami. Nang nakipagkwentuhan pa ang suki ni Mama sa kanya. Ako naman, nanatili lamang sa kalsada na nakasakay sa motor at naghihintay sa kanya noon. Ang lugar na dinalan namin ng mga order ay nasa kabilang barangay. Kung kaya't hindi ko nakilalang ilan sa mga tao na nakatira doon. Habang ang iba naman, kilala ko din dahil sa pumupunta din naman ako sa barangay na ito kapag sumasama ako sa aking mga kaklase para makipaglaro ng basketball. Walang ano-ano ay may lumabas na buntis sa kapitbahay ng suki ni Mama. Nagulat ako nang biglang lumabas si Aling Saling na isa sa kabarangay namin mula sa hindi ko matukoy na direksyon. Hindi pa naman gaanong matanda si Aling Saling. Mas bata pa ito kay Lola. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 50, 1 anyos pa lamang ang ginang noon. Sa isang iglap lamang ay nakalapit na ito sa buntis. Dahilan para maging ang buntis na babae ay nagulat din. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko pero para sa akin ay napaka-creepy ng kinikilos ng ginang. Animoy nakatutok lamang ang ginang sa buntis. Hindi man lamang ito lumilingon sa paligid kung may nakakita ba sa ginagawa niya. Pinindot ko ang busina ng motor ko at nagulat pa ang ginang at napalingon. Kagad naman akong bumaling ng tingin sa bahay ng suki ni Nanay. Kasunod nito ay ang muli kong pagpihit ng busina at animoy nakatingin sa loob ng bakod nun. Nagbabaka sakali ako na isipin niyang si Mama ang tinatawag ko ng oras na yon. Naging epektibo naman ito dahil lumabas na si Mama sa bakuran ng kanyang suki at naglakad papunta sa akin. Mabilis din naman na naglakad ang ginang palayo na para bang takot siyang makita ni Mama. Ano bang pinagmamadali mo? Wagas ka kung makabusina. Nadudumi ka ba? Paano kasi Ma? Nandito kanina si Aling Saling. Nilapitan niya po yung buntis oh. Tinuturo ko ang buntis gamit ang aking uso nun. Tinanong naman ako ni Mama kung anong gagawin doon ni Aling Saling dahil tagalugar naman namin ang ginang. Sasagot pa sana ako sa mga katanungan ni Mama nang nakita namin ang biglang pamimilipit ng babaeng buntis. Dahil doon ay tinawag ni Mama ang kanyang suki na kapitbahay ng buntis na ito. Doon namin nalaman na pamangkin pala ng ginang ang buntis na babae. Dali-dali akong inutusan ni Mama na magtawag ng emergency responder sa bayan. Ginawa ko yun. Pero nang susubukan kong i-start yung motor ko, ay ilang beses ko pa inuong binindot bago tuluyang gumana.
Naiinis pa nun si mama sa akin dahil inakala niyang kung ano na ang mga ginawa ko sa motor. Mula sa bahay ng suki ni mama ay nasa 4 na minuto ang biyahe papunta sa bayan. Mabuti na lang at pagdating ko doon ay siya namang pagdating ng mga tauhan ng emergency responder, kaya mabilis nilang napunta ng mga babaeng buntis na ito. Pagdating namin doon ay sinaklolohan na ni mama at ng suki niyang babae. Naroroon na rin ang magulang nito na kasama niya sa bahay. Pagdating ng mga responders, ini-interview pa nila ang ginang at kinarga na sa kanilang service vehicle at dinala sa ospital na malapit sa may lugar. Habang kami naman ni mama ay muli nang bumalik sa bayan para bumili ng ipapasalubong sa 2 kong kapatid bago kami umuwi. Kagaya ng nakasanayan na pag-uwi namin sa bahay, tahimik lang dahil abala ang 2 kong kapatid sa kanika nilang cellphone. Pinagalitan pa sila ni mama dahil nang umalis kami ay hindi pa sila nakakakain. Pagka-uwi namin, hindi pa rin nakakakain dahil nga nawiwili sa paglalaro eh. At dahil nawili na si mama sa kakadada sa 2 kong kapatid, nawala na sa isip namin ang nangyari sa ginang na buntis. Dahil doon, sabay-sabay na kaming kumain ng tanghalian. Kinagabihan dumating si Papa. Nagkwento ito sa amin ng tungkol sa nangyari sa lugar ng pahinante niya sa tracking. Nakatira ang pahinante ni Papa sa tracking sa kabilang barangay. Natawagin na lamang natin sa pangalang Jerry. 2 yung pahinante niya. Ang isa naman ay si Erwin. Si Jerry ay nakatira sa barangay kung saan nakatira ang buntis na tinulungan namin kanina. Ayon kay Papang na kinuwento sa kanya ng pahinante niya na may inaswang na pamilya sa kanilang barangay. Bagong panganak yung pinagtangkaan na biktimahin. Mabuti na lang at maaga pang padre di pamilya. Kung kaya nataboy niya yung aswang na nag-anyong pusa. Pagkikwento ni Papa na animoy sigurado siya sa kanyang mga sinabi. Paano naman kung pusa naman talaga yun pa at napagkamalan lang nilang aswang? Sunod-sunod naman na tanong ko kay Papa. Nasermon na naman kami ni Papa. Ayon sa kanya na palibhasa puro nilang cellphone ang inaatupag namin. Puro online games na inimbento ng tao kung kaya't ang tingin namin sa lahat ay puro laro at puro imbento na lamang. Dagdag pa ni Papa. Tingnan na lang natin pag ikaw na hinabol ng aswang kung ganyan pa rin yung sasabihin mo at pananaw mo sa mga nilalang na yon. Sabi niya, bago pumunta sa silid ni Mama. Samantalang kaming 3 magkakapatid naman ay natili pa sa may sala noon. At dahil nga araw ng Sabado, kung kaya't walang trabaho si Papa kinabukasan. Sa ganitong pagkakataon ni tanghali na kami nagigising. Si Mama lamang ang nagigising na maaga para pumunta sa palengke para mamili ng ilang araw naming uulamin. At dahil nga walang pasok kinabukasan kung kaya't napagpasya naming 3 na nasa sala na matutulog. Kasama na rin sa nakaugalian naming 3 magkapatid ang magluto sa kalagitnaan ng gabi para maging midnight snack. Nang gabing yon, napagkasunduan namin magluto ng hotdog. Gas naman ang gamit namin sa pagluto. Madali na lang para sa amin na magluto nun. Magkakasama kaming 3 sa kusina kung nasaan na rin ang aming hapagkainan. At dahil buwan ng Disyembre at palaging masama ang panahon, kung kaya't may kalakasan din ng hangin na dumadapya sa bahay mula sa bintanan na nakaharap sa palayan. Matibay naman ang bahay namin at ang sarado ng bintana namin ay kawayan na nilagyan ng disenyo. Hindi saradong-sarado, kundi animoy birha kung tawagin sa amin ang sara ng bintanang yon, kung saan may mga butas at malayang nakakapasok ang hangin. Ganun pa man, ay may nakatakip na plastic na transparent sa labas ng bintana nang sa ganon, ay hindi papasok ang tubig ulan sa bahay kapag malakas ang hangin nun at ulan. At habang abala ko sa pagluluto, ay abala din naman ang 2 kong nakababatang kapatid sa pagsayaw nun sa TikTok. Nabigla na lamang kaming nakarinig na malakas na bagay na bumangga sa dingding ng bahay. Kasunod nito ay ang halos pabulong na paghuni ng wakwak. Naging dahilan ng pananayo ng balahibo namin yon. Si Jingjing na matatakotin sa aming 3 ay kaagad na sumiksik sa kilikili ko, habang nagtatanong kung ano ba ang ingay na naririnig namin. Sabi ko hindi ko alam. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganong huni ng hayop. Hanggang sa nagwika si Jiro ng, aswang yan kuya. Ganyan yung huni ng aswang sa mga napapanood natin sa YouTube, di ba, Jing?
patanong na wika ni Jiro kay Jingjing noon. Ako naman halos hindi makapaniwala na aswang ang huni na naririnig namin. Ganun pa man, nawala din ang animong bulong na huni na yon. Muli man itong humuni pero malakas na at halatang malayo na sa bahay. Nakasabi pa ako na weirdo ang kung anumang hayop ang bumangga sa dingding ng bahay namin. Nasabi ko pa na pasalamat siya at gawa sa kawayan ng dingding na yun sa kusina namin. Dahil kung konkreto ang dingding doon, malamang nagkasugat na siya sa lakas ng kanyang pagkabangga. Muli na ako nagpatuloy sa pagluluto. At nang natapos na ay bumalik na kami sa may sala. Dala ang aming pagkain. Doon ay napag-usapan namin ang tungkol sa mga palabas na aswang. At doon ko na naalalang nangyari kanina habang naghahatid kami ni nanay ng order ng kanyang mga suki sa online selling. Nang sinabi ko sa dalawa kong kapatid ng tungkol kay Aling Saling, nagkatitigan ng dalawa. Sabay na napatingin sa akin. Nagtaka naman ako sa reaksyon nilang dalawa dahil animoy may nasabi ako na nagbukas ng kanilang alaala dito. Alam mo kuya, nung nakarang araw, nung intusan kami ni mama na manghiram ng kudkudan ng niyog na lola, nakita po namin si Aling Saling na nasa palayan sa baba ng bahay nila Tita Mano. Nakatuwad. Namumula yung mata. Binato pa nga ni Kuya Jiro ng tuyong lupa, di ba kuya? Pagkikwento ni Jingjing, sabay tanong kay Jiro. Sumang-ayon si Jiro sa sinabi ng bunso naming kapatid. Tinanong ko pa sila kung natamaan ba ang matanda at nagalit. Pero umiling lang naman silang dalawa. Ayon sa kanila ay may nakasabay na silang tumawid sa pilapil na 3 kalalakihan na nakatira sa burol. Tumango ako sa sinabi ng dalawa kong kapatid. Sinabi ko pa sa kanila na malay nila kung nakainom lang si Aling Saling at naabutan ng tawag ng kalikasan kaya't doon na ito nagbawas sa palayan. Pero nagwika naman ang kapatid ko na sa kabilang direksyon naman ng bahay ng ginang at hindi doon sa palayan kung saan nila siya nakitang dumaan. Hindi na ako nakipagtalo sa dalawa kong kapatid. Sinabihan ko na lamang silang hayaan na yon, na maglaro na lamang kami at mas may kwenta pang maglaro kaysa sa magmarites. Dahil doon na hinto ang pagkikwentuhan namin tungkol sa aswang. Nasa alas 4 na ng madaling araw kami nakatulog noon. Inumaga kami sa paglalaro. Alas 10 na nang ginising kami ni Papa. Napilitan kaming bumangon. Parang machine gun na rin kasi ang bunganga ni Mama eh. Sinesermon na niya kami sa paglalaro ng online games. Napakamot na lamang ako sa ulo sa pakikinig ng mga litanya ni Mama. Habang ang dalawa ko namang kapatid, tila ba wala lang sa kanila mga sermon ni Mama noon. Pumasok sila sa kwarto at doon natulog. Si Papa naman ay matawa-tawa pa kay Mama dahil halos mangyak-ngyak na siya sa kakasermon sa amin pero ang dalawang kapatid ko'y baliwala lang. Kung bakit kasi ipinasa pa ng DSWD yung batas na bawal bigwasan yung mga bata kapag nagpasaway eh. Tingnan mo ngayon, puputok na ugot ko sa leeg mga hindi pa rin nakikinig. Sabi ni Mama. Napakamot pa ako ng ulo dahil sa nadamay pa maging DSWD sa galit niya. Para huminto na ito sa pagsermon ay ako na lamang ang tumulong kay Mama sa mga gawain namin sa bahay. Kasalukuyan siyang naglalaban ng damit nun. Kung kaya ako na lamang ang nagbanlaw. Si Mama naman ang naglagay ng mga ito sa dryer at nagsampay. Pagkatapos kong matulungan si Mama ay doon pa lamang ako kumain. Maya-maya ay dumating na ang isa sa kapitbahay namin na si Aling Mercy. Hinihingal ito habang hinahanap niya si Mama na noon ay nasa kusina. Tinawag ko si Mama. Sinabi kong hinahanap siya ng kapitbahay. Lumabas si Mama at nakipag-usap sa kapitbahay namin yon. Ako lumabas din. Umupo sa balkonahe kung saan sila nag-uusap. Maging si Papa man ay naroroon din at nakikinig. Doon na ikinuwento ng ginang na may tinambangan ng aswang sa lugar namin kagabi. Ayon sa kanya ay umuwi na may maraming galos ang isa sa aming kabarangay dahil nakipagbuno ito sa aswang. Si Mama naman ay nagtanong sa ginang kung sino sa kabarangay namin ang nakaengkwentro ang aswang na yon. Si Bano, yung asawa ni Mina, yung nagtatrabaho sa hardware sa bayan. Sinabi niyang dinumog siya ng aswang sa daan niya pa uwi. Nahulog pa nga sa kalsada yung motor niya.
Dahil doon ay muntik na akong bumungalit ng tawa. Sa isip ko pa, natatawa ako habang nagwiwika ng, "Aray mo!" Kilalang lasinggero si Mang Bano sa amin. Kung kaya't sigurado akong pwedeng nadisgrasya ito dahil sa kalasingan. Na naging dahilan na lang niya ang aswang para makaiwas sa pagbunganga ni Aling Mercy na mas bungangera pa kay Mama. Hindi ako naniniwala sa lahat ng kwento ni Aling Mercy kay Mama. Kasi mas naniniwala ako na disgrasya ang Ginoo dahil sa kalasingan nun. Si Papa naman, paniwalang paniwala sa aswang. Hindi na lamang ako sumagot pa sa usapan nila dahil kahit papano ay natatakot din ako kay Papa. Kahit kasi hindi sila namamalo ay may pagkakataon pa rin na nakakatakot si Papa kapag nagagalit. Kinahapunan, sinundo ako ni Axel at Joseph sa bahay. Niyaya nila akong umakyat ng buko sa kanila. Pinayagan naman ako noon ni Mama. Sabi niya, dalhan ko siya ng buko kapag umuwi ako. Masaya kaming magkakaibigan na pumunta kina Axel, kung saan kami mangunguha ng buko nun. Sa aming magkakaibigan ay si Axel ang sanay umakyat sa puno. Pagkokopra ang hanap buhay ng kanyang ama at minsan ay tinutulungan niya ang kanyang ama dito. Nang hapon na yon, masaya kaming nangunguha ng buko. Napag-usapan pa naming hahatiran ko si Mama sa bahay. Pagkatapos ay babalik kami kina Axel para doon tumambay sa kanila. May munting salo-salo kasi doon dahil kaarawan ng nakababata niyang kapatid na babae. Yun ang ginawa namin. Pero bago pa man ako nakabalik kina Axel, sinabihan ako ni Mama na umuwi ng maaga dahil may pasok pa kami sa eskwela kinabukasan. Tumangulang naman ako sa sinabi ni Mama. Pahiwatig ng pagsang-ayon. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 10:00 na ng gabi nang nagpaalam ako sa kaibigan ko na uuwi na. Pero hindi pumayag ang ama ni Axel na uuwi ako mag-isa. Ayon sa kanya ay mahirap na mag-isa lamang ako sa paglalakad. Mainit ang panahon ngayon sa mga nilalang na hindi karaniwang nakikita. Axel, Aljun, ihatid niyo nga itong si G-Boy. Utos ng papa ni Axel sa kanya. At sa nakakatanda niyang kapatid. Kagad naman nila yung sinunod. Pinadalhan pa nila ako ng lutong ulam na adobong bibi at manok na may munggo at ubod ng saging. Maayos akong nakauwi sa bahay ng gabing yun. Kinabukasan ay pumasok na kami sa eskwela. Magkakasama din kami nila Axel at Joseph habang ang dalawa ko namang kapatid na nasa elementarya ay si Mama na ang naghahatid sa kanila. Habang ako naman ay sumasakay na lamang ng tricycle papuntang eskwelahan kasama yung mga kaibigan ko na kaklase ko na rin. Habang naghihintay ng tricycle, nagkwento si Axel na muntik na silang madali ng aswang sa daan nila pauwi kagabi. Mabuti na lang nakabunot ako ng palpal na kawain sa gilid ng pilapil, pre. Yun ang pinangsaksak ni Kuya sa braso ng aswang kagabi kaya niya nilubayan. Pagkikwento ni Axel. Natawa pa kami ni Joseph sa mga kwento niya. Kagaya ko ay hindi din naniniwala sa mga aswang itong si Joseph. Kung kaya't hindi na lamang nagpatuloy sa pagkikwento si Axel. Ganun pa man, ginagwika siya na hindi na siya maaaring magpagabi sa pag-uwi. Hinayaan na lamang namin siya ni Joseph. Sanay kami sa kaibigan namin na yun. Palagi niyang sinasabi na hindi na siya magpapagabi ng uwi pero hindi naman nasusunod. Palagi naman itong nawiwilis sa paglalaro kapag nasa kalsada kami. 3 araw pang lumipas at ikinwento ni Mama sa amin ang nangyari sa babaeng buntis na tinulungan namin sa kabilang barangay. Ayon kay Mama, nakinuwento sa kanya ng suki niya doon na nakunan ng tuluyan ng buntis na ito. Sinabi pa nito na malakas ang hinala nila na aswang ang may kagagawan. Ganun pa man ayon kay Mama na nag-away din ng babae at ang kanyang asawa bago ang nangyari na nagpalugbok sa pamilya nito. Dahil sa sinabi na yun ni Mama, napaisip ako na pwedeng nakunan ng ginang dahil sa stress. Dulot ng pag-away nila ng mag-asawa nun. Hindi dahil inaswang ito. Kung inaswangin ma, edi sana kasama yung babae, di ba? Tanong ko kay Mama. Na noon ay napapaisip na rin. Habang si Papa naman ay paniwalang-paniwala na inaswang nga talagang babae. Pero para sa akin, hindi yun kapani-paniwala. Dahil maliban sa wala naman silang pruweba, ay hindi naman talaga ako naniniwala sa aswang nun. Sumapit ang bakasyon namin, buwan ng Disyembre.
Masaya ako dahil walang pasok. Nakakapagpuyat na ako sa gabi sa paglalaro. Habang sina Papa at Mama naman ay naging abala sa kanilang hanap buhay. Habang kami naman ng mga kaibigan ko, madalas na tumatambay sa bahay nun. Lagi na rin kaming ginagabi sa pag-uwi kong minsan. At kagaya nga ng inaasahan ay hindi na panindigan ni Axel ang sinabi niyang hindi na siya magpapagabi sa pag-uwi. Hanggang sa isang araw, muli kong sinamahan si Mama sa pag-deliver ng kanyang mga napa-order. Hindi man sa barangay kung saan namin tinulungan ng babaeng buntis. Pero ang usapan ng mga marites sa barangay na yon ay kagaya lamang din ng usapan ng mga marites sa barangay namin at sa kabilang barangay. Napakamot na lamang ako sa ulo habang nagigwika sa sarili ko ng kahit saan na lang ako pumunta may usapang aswang . Pagka-uwi namin ni Mama ay nagpaalam naman ako kinahapunan na pumunta sa bahay nila Axel. At alam niyo mahimala, dahil kaagad naman niya akong pinayagan. Nawili kami sa pagkikwentuhan na paglalaro ng basketball kila Axel. Dahilan para ginabi na ako ng uwi nun. Pamilyar lang naman ang ganoong oras para sa akin. Nagpaalam pa ako kina Lolo at Lol na uuwi na bago pa ako tuluyang maglakad. Narinig ko pa nga nagagalit si Lolo pero imbis na sa akin magalit ay si Mama ang sinasambit niya kay Lola. Yang si Gemma, alam na niyang may aswang na pag-alagala dito sa lugar natin pero hinahayaan niya pa rin na ginagabi itong si Jimboy sa pag-uwi. Pag yan madisgrasya ng aswang, tingnan mo, ngangawa yan ng malakas. Natatawa pa ako habang naglalakad sa mahabang pilapil dahil naririnig ko yung sigaw na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi talaga ako natatakot. Marahil dala ko yung cellphone ko nun . Yung pin light nito ang ginagawa kong ilaw. Nagpatugtog pa ako at sinasabayan sa pagganta ng mga music na dinownload ko. Madilim na ang paligid at kung hindi ako nagkakamali ay nasa 8:00 na din yun ng gabi. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na dumapo sa balat ko sa braso. Dahilan para manindig yun. Ganun na rin ang mga buhok ko sa batok at maging sa mga braso ko. Hindi nagtagal. Nakarinig ako ng huni ng ibon na parang hindi talaga ibon. Parang huni ng itik na mahinang-mahina na parabang bumubulong lamang sa kaliwang tenga ko. Saglit akong huminto. Doon ako nakaramdam ng takot. Inikot ko ang hawak kong cellphone na nakabukas ang pin light doon. Nagulat ako at nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong nakarinig ng pagpagaspas ng animoy napakalaking pakpak ng ibon. Ang huni na animoy huni ng itik ay napalitan ng paghuni ng inahing manok. Kinapa ko yung bulsa ko at nagbabaka sakali na makakuha doon ng kahit ano na pwede kong gamitin laban sa kung anuman. Kahit na alam kong wala naman talaga akong dala. Ang meron lang sa bulsa ko ay ang barya na hiningi ko kay Mama kanina. Dahil doon ay naisip ko na lamang tumakbo ng mabilis. Pero bigla na lamang may humablat sa akin mula sa palayan na noon ay may tanim na palay na malapit ng maglabas ng bunga. Binalak akong dagitin ng nilalang. Pero nakapagtatakang hindi niya ako mabuhat-buhat nun. Nakaladkad ako ng nilalang sa may palayan. At sa gulat ko ay nabitawan ko ang hawak kong cellphone. Mabilis akong sumigaw ng mga katagang, "Papa! Tulong, Papa! May aswang po pa! Tulong!" Hindi ko na matandaan kung ilang ulit kong sinigaw ang mga katagang yon. Kahit hindi naman talaga ako sigurado kung maririnig niya ba ako o hindi. Lalo pat hindi ko alam kung nakauwi na ba talaga si Papa. Nakakaramdam na ako ng hapdi sa katawan ko noon, na gawa ng mga maninipis na sugat mula sa dahon ng mga palay. Kahit naman kasi maliit, ay matalim din ang dahon ng mga palay. Madadala na ako ng nilalang na ito sa kabilang direksyon ng palayan, pero wala pa ring dumarating na tulong noon. Naghalo na ang takot at pagod sa lalamunan ko kung kaya't hindi ko alam kung may boses pa ba ako habang sumisigaw o wala na. Nararamdaman ko na rin ang mga sugat mula sa pagkalmot ng mahabang kuko nito. Nawala na ako ng lakas para sumigaw noon pero hindi pa rin ako mabuhat-buhat ng nilalang na ito. Hanggang sa nakakita na ako ng mga ilaw mula sa pilapil, maging sa kabilang bahagi ng palayan.
ganun din ang sa kabilang bahagi nito. Tinatawag nila ang pangalan ko at sa 3 beses ng pagtawag nila sa akin, naulinagan ko na ang boses ni Papa. Dahil doon ay muli akong sumigaw ng tulong at marahil ay napansin ng nilalang na marami ng tao ang naghahanap sa akin. Dahilan para iwan niya na lamang ako sa gitna ng palayan. Nang nakalayo ng nilalang ay doon pa lamang ako nakita ng tuluyan ng mga taong naghahanap sa akin. Pinuntahan nila ako sa gitna ng palayan. Si Papa ang bumuhat sa akin pabalik sa Pilapil. Isa naman sa kapitbahay namin na nakakita ng cellphone ko na naiwan sa Pilapil na nakataob nun. Nakita nila yon dahil sa lumiwanag ang pinlight talaga. Nawalan ako ng malay dahil sa nangyari. Mabuti na lamang at marunong si Papa kung ano ang kanyang gagawin para maibalik ang aking hininga. Naging matagumpay naman siya sa kanyang ginawa kung kaya't naging maayos ang wisyo ko noon. Pagod na pagod ako ng gabing ito. Si Mama nang naglinis ng katawan ko at nagpalit ng damit ko. Nilinisan na rin niya ang aking mga sugat at nilagyan ng betadine. Pagkatapos ay kaagad na akong nakatulog. Habang natutulog ay nanaginip pa ako nang hinihila ako ng nilalang at kinakaladkad. Sumisigaw ako ng malakas na naging dahilan para magising sila Mama at Papa. Kaagad silang pumasok sa silid naming magkakapatid. Doon pa lamang nalaman ni Mama na mataas na ang lagnat ko. Pinainom ako ni Mama ng gamot na naging dahilan para makapagpahinga ako ng maayos. Kinabukasan pagising ko, may panauhin na kami na hindi ko kakilala. Nasa bahay din si Papa ng umagang yon. Hindi na muna ako papasok. Kailangan masiguro ko munang nasa maayos na kalagayan ng anak ko. Sinasabihan na kitang may aswang na gumagala, matigas pa rin yung ulo mo eh. Ayan tuloy, muntik ka na maging hapunan. Sabi ni Papa. Doon ko lang muling naalala ang mga nangyari sa akin ng gabing yon. Muli akong nakaramdam ng takot. Hindi lang dahil sa natatakot ako sa aswang, kundi natatakot ako kay Mama dahil nawala ko yung cellphone ko. Hinga lang na nakahinga naman ako dahil sa nakay Mama na pala ito. Ginamot ako ng albularyo na nasa bahay. Hinaplusan ako ng langis na amoy lana ng niyog. Medyo natatawa pa ako sa isipin na alamang kepweng ang atake ng albularyo. Ganun pa man ay hindi na lamang ako umangal pa. Naging maayos ang pakiramdam ko ng araw na yon. Pero dahil sa pangyayari na naranasan ko ay nagmistula akong taong bahay magpahanggang ngayon. Takot na akong magpagabi sa labas. Kung kaya't natapos na lamang ang taon nang hindi man lamang ako nakapagsimbang gabi. Hindi naman ako maasar-asar ng mga kaibigan ko dahil maski sila natakot din sa nangyari. Si Papa naman ay madalas niyang sinasabi na si Aling Saling ang aswang na nagtangka sa buhay ko. Pero maging ang matanda man ay hindi na rin nakikita sa lugar namin. Ayon sa mga kamag-anak nito, pumunta sa Manila ang ginang dahil doon na naninira ng kanyang mga anak. Ganun pa man ay dala-dala ko pa rin ng trauma ng karanasan ko tungkol dito. Sa panahon, kung kailan hindi ko ito inaasahan.